Hi everyone! Good morning! Welcome back to another vlog. Apple here, and today is another day of kwentuhan na naman po tayo. Kamusta kayo? So 1 week na po ulit ang nakalipas since my last upload, at alam ko marami nag-aabang sa inyo kasi marami po nagme-message din sa akin. Yung iba na-replyan ko, yung iba ay hindi pa kasi nga po medyo naging busy ako nitong mga nakarang araw dahil 6 days straight po ako nagtatrabaho. At ngayon lang po ulit ako nakapahinga. So sabi ko, ito yung araw na mag-share ako, magkukwento ako kung anong nangyari dun sa aming application. Kung kami ba ay nakahabol na rin sa visa lodgement ng aming postgraduate visa. Ano yung mga error na na-encounter namin during our lodgement. And, of course, yung lesson learned, guys. Oo, sa totoo lang. Kasi hindi namin ine-expect na mangyayari ito. Mangyayari yon. Kaya sa mga magla-lodge po soon or sa mga susunod na buwan or even next year yan, guys, paghandaan nyo ito. Kasi hindi po namin napaghandaan. Pero nakaabot pa rin naman po, awa ng Diyos. Ayan. Nakahabol naman po kami, nakalodge po kami noong 29. If you're interested to know the whole story, guys, prior yung lodgement namin, just keep on watching lang. So yan, eto na nga, tuloy ang kwento. So nung last upload ko, guys, di ba nasa ano kami, sa city, namasyal pa kami ni rin sa Hyde Park, at yun po yung araw na ayun yung mga oras na naghihintay kami ng release ng kanyang original printed copy ng letter of completion ni Ren and ng kanyang transcript. So maaga pa lang umalis na kami dito sa bahay, hindi na kami nag-breakfast kasi nga gusto namin maaga kaming magpunta dun sa KOI para sa release. Kahit sinabi na ng KOI na maghintay muna ng email at i-release yon kapag na-email na sila. Dahil excited kami na ma-release yun, dahil kailangan na namin yung i-attach bago namin i-lodge. Nagpunta po kami doon, maaga siguro mga 9:20 nandun na kami. Pero alas 12 pa daw yung release, tapos wala pang email. So kumain muna kami, and then labas muna kami ni Rena, masyal muna kami. Pagdating ng 12 noon, mas lalong dumami yung tao. Kasi nung dumating kami ng morning, marami ng mga estudyante nag-aabang. Yung mga classmate nga nila, nandun na sila eh. Mas maaga sila sa amin. Tapos, tanghali pa daw yung release. Hindi na sila umalis doon. Kami na rin, gumalagala pa kami. Pagbalik namin ng around 12, naku, mas marami ng estudyante. Ang dami nag-aabang. So, nasa isip ko, grabe, ganitong karami yung mga estudyante na gustong humabol sa pag-lodge ng kanilang postgraduate visa. KOI pa lang yun, ha? Paano pa yung buong Australia ng mga international student na gusto nilang makahabol? Kasi na-finish na sila nung July, ng June, and then nagkukumpleto na lang ng mga requirements or may mga documents na hinihintay katulad namin. So yun, around 2 PM pa bago na-release yung ano ni Ren, yung kanyang transcript and yung kanyang letter of completion. And then naghanap pa kami ng malapit na library para i-scan yung document na yon. Kasi yung document po na yon, yung kanyang letter of completion, naka-printed siya sa isang security paper. Kapag in-scan siya, meron pong lumalabas na patunay na yung document na in-scan na yon ay original. So yung scan copy na yon, yun yung in-attach namin na huli dun sa aming IMI account para sa visa application namin. So 28 po yon. Pagdating po namin ng gabi dito sa bahay, talaga hindi kami nagsayang ng oras ni Ren. Ni-review namin ng maraming beses yung aming application. Kasi po guys, nag-DIY po kami.
So yes, you heard it right. Nag-DIY kami ni Ren kasi nga, syempre, medyo kulang na rin po kami sa budget. Itong nakaraang buwan, di ba? Fully paid si Ren ng kanyang tuition fee. Tapos part-time siya nag-work. Tapos ako full-time nag-work. And then, may mga financial obligations kami na needs ding unahin. So yun, nag-decide kami na mag-DIY na lang. And I would like to thank yung mga classmate ni Ren na nauna sa kanya, na nag-lodge din ng visa application nila noon pa, bago pa mag-July. So nauna sila ng ilang buwan kay Ren na natapos. At nag-DIY po sila. Thank you so much sa inyo kasi malaking tulong yung pagre-reply nila dahil nagsabi naman din sila kay Ren na kung may questions, halimbawa willing to help naman sila since nag-DIY nga din sila. So yun, doon lang po kami nag-base mga sagot nila. Kapag meron kaming medyo mga tricky na question or medyo confusing sa amin. And of course, research, nagtatanong din sa mga group. Yun, hindi na po talaga kami kumuha ng agent kasi, 'di ba, aside dun sa visa application na payment, syempre yung service fee nung agent, nung migration agent na magpa-process para sa application namin. Tapos yon, hindi ka naman pwedeng gumamit ng credit card kasi ibang mga nakausap namin, cash payment mo sila babayaran. So babayaran mo is yung visa fee, dalawa kami. Tapos, yung processing fee para dun sa migration agent, which is, aminado po kami, hindi na po talaga kinaya ng budget namin. But then, ayun, nag-decide kami ni Ren na gamitin ang credit card. So, satisfied na kami dun sa aming application. Na-review na namin, kumbaga parang, okay na kami, sige, ready to lodge na to. And then, ayan na. Proceed na sa payment, guys. Eter na ng mga details. Guys, hindi tinanggap yung payment. Nag-error po siya. May nakalagay po doon na, yun nga, parang nang chinek namin kung ano bang ibig sabihin nun. Parang dinedecline ng bangko yung transaction na yon. So, we tried another card again. Same din. And then, tried ulit kami ng another card. Hindi rin po tinanggap. Ibang error naman yung na-encounter ng card na yon. So, sabi ko, Helen, try din niya yung card ko. Hindi rin po na-proceed. So, medyo pinanghihinaan na kami ng loob kasi nga, wala kaming pang-lodge. Wala kaming cash para doon. Hindi namin yung napaghandaan. I mean, hindi kami nag-ipon para doon. Kasi, meron namang nakatabi. Pero, hindi po para dito sa lodgement. Kasi nga po, ang aming nakaset na ay gagamitin namin yung credit card pag-lodge doon sa IMI. So, guys, mamaya, lesson learned ha. Madaling araw tumawag si Ren sa isa sa mga bank niya, yung isang parang may system maintenance. Tapos doon naman sa isang card ni Ren, kasi yung Citibank, di ba, binala na siya ng Union Bank. Tapos yung card number, may change na rin. Ang parang naging error niya, yung number ni Ren, kailangan niyang i-update daw sa isa sa mga branch sa Pilipinas. So, paano namin i-update yun, di ba? Ayun, so, medyo talagang isip kami kung ano nang gagawin namin. Ang kailangan po naming bayaran ay nasa 2,884 lahat na. Kasama na yung yun. Basta lahat na yun, dalawa kami. Around 2,800 plus. So, nag-iisip kami paano ba to. Hindi kami makatulog noon kasi po, alas 2 ng madaling araw yon. 28, di ba, nagkumpleto kami ng requirements. Nireview namin bago kami natulog. Nag-alarm kami ng 2 AM. Kasi ang
plan talaga is between 2 a.m. to 3 a.m. Doon kami proceed ng application. Dahil hindi pwedeng mag-lodge ng same date kung kailan natapos yung kanyang study, na which is 28. So, dapat the following day pa. So, 29, dun kami magla-lodge. 2 a.m. sana hanggang 3 a.m. Pero yung payment po ay nagkaroon ng error. So, ngayon, sabi ko kay Ren, matulog muna tayo. Tapos, pag sikat ng araw, saka natin ulit pag-isipan. Kasi, meron pang buong isang araw, di ba? Para makapag-lodge naman kami. Hindi lang namin pwedeng paabutin ng 30 kasi 2 p.m. ng 30th of June, starting 2 p.m. hanggang the following day ng July 1st ay meron daw pong system maintenance. Yun po yung worry talaga ng iba. Kaya naghahabol po talaga ang marami na makapag-lodge sila ng 29 hanggang yung buong 29 na yun. So kami ni Ren, sabi ko sa kanya, pahinga muna tayo, lalo't meron pa kami ding trabaho din kinabukasan. Pero hindi po siya natulog. From 2 a.m. hindi po siya natulog. Inintay po niya si Ate Edith. Kasi meron po akong cash. Bale, ang pag-asa na lang po namin ay yung mag-lodge po kami na debit card yung gagamitin. Meron po akong hawak na pera, around 2,000. Pero kulang na kulang pa po ng mahigit 800. Hindi ko pwedeng sairin yung nasa isang account ko kasi pang gastos namin yon sa buong week hanggang sa makasweldo ulit. So si Ren, hindi po siya natulog. Inintay po niya si ate. Thank you, Ate Edith. You are our angel talaga. Nakahiram po kami sa kanya ng 800. I-cash po yun. So, madaling araw, pumunta pa sila sa bank na merong machine pwedeng mag-deposit. So, di-deposit nila sa account ni Ren. Tapos, sabi ni Ren, nung nagising ako, sabi niya, kumpleto na yung pambayad natin. Sabi ko, sige, okay, transfer mo sa akin yung pera mo. Sabi ko, sige, tatransferan kita ng 2,100. Kasi may putal yung 2,800, may putal pa. Tapos, hindi ako makatransfer kasi may limit pala yung aking card na tatransfer within that day. So, sabi ko kay Ren, yung 800 na lang transfer mo sa akin. So, transfer niya sa account ko and then yung debit card ko yung ginamit namin sa payment ulit. Ayun guys, dun lang po na-proceed yung payment. So, nakahinga lang kami ng maluwag nung nag-confirm na po si Amy na proceed na yung payment, tinanggap na. Tapos yun, sunod-sunod na yung email. Nagkaroon na kami ng visa, grant ng bridging. Yan. Hindi pa po yun, guys, hindi pa yun yung talagang visa. Bridging visa A kami. Pero, nakalagay po doon na not active pa. Kasi po, parang ma-activate yata siya kapag natapos yung student visa namin. Habang wala pang yung notice grant talaga for postgraduate visa. Yun bridging mo na yung gagamitin. And then, meron na rin po kaming HAP ID. So, yun. Nag-check na rin kami ng schedule for medical. Kasi may medical din pala, yung 485. Wala kaming, makita na mabilis lang, yung agad-agad. Dapat po pala within 28 days. Pero pwede naman pala kahit more than 28 days. Basta i-attach mo lang yung iyong confirmation kung saan ka magpapamedical. So, para mata guys, na-check namin, meron parang August 23rd yata yun. Tapos meron pang isang Canberra, tapos nagdi-discussion pa kami ni Ren kung saan. Kasi yung sa Canberra, mas maaga siya, August 6. And yung sa Parramatta, oo, malapit siya. Pero, matagal pa. So, almost 2 months yung hihintayin namin bago kami makapag-medical. Hanggang sa napagkasundaan, sige, doon na lang sa malapit, sa Parramatta. Tapos, ipo-proceed na. Hindi rin na-proceed kasi
15 minutes lang wala pwedeng i-hold yun. So, yun. Nung umulit-ulit kami, wala na, hindi na lumalabas yung sa Parramatta. Ang lumabas na pinaka-earliest, yung Canberra. So, yun. Binong na namin yung Canberra. And, again, tinry namin yung credit card. So, sige, try ulit yung credit card. I-push yung payment. Tinanggap! Hindi nagkaroon ng error yung credit card. Dun sa medical confirmation namin. Tinanggap yung payment. Pero iniisip namin nun kung hindi tinanggap yun. Kasi kailangan magbayad ka kaagad para ma-confirm yung schedule. Hihiram sana ulit kami kay ate. Pero buti na lang. Tinanggap. Yun. Pero naibalik naman namin yung unang hiniram namin kay ate Edith para sa visa application. Naibalik din naman namin agad. Nung isang araw. Ngayon, nakahabol, nakahabol po. So, waiting na lang kami dun sa aming medical schedule sa Canberra. So guys, see you soon sa Canberra. 2 days kami sa Canberra. Kasi 3 PM po yung schedule na nakuha namin. Magko-commute lang po kami. So, ano na lang kami, hanap na lang kami ng matutuluyan doon. Baka mag-book na lang kami. And then, the following day kami, babiyahe na lang ulit by train or bus. Di ko pa na-check kung paano magpunta ng Canberra pagka magko-commute. Once pa lang kami nakapunta doon kasama si Ate Edith at may sasakyan. Ayun. Lesson learned. Kailangan yung paghanda yung mga ganitong ka-importanting transaction, guys. Lalo't magdi-DIY kayo. Maganda yun na kung nakaplano nyong gamitin yung credit card nyo, dapat meron kayong nakaset aside na fund sa inyong debit card para kung magkaroon man ng error, itong inyong cards, dahil na rin sa dinidecline ng mismong bank, di ba? Sobrang hassle po talaga nung nangyari. So at least, meron kayong debit card, may laman, parang good as cash, babayaran siya na online payment, pero hindi na utang. So parang iniiwas din kami sa utang. Kasi kung credit card binayaran namin, syempre, i-convert namin monthly, tapos incur siya ng interest, di ba? Yun lang, nasaid lang. As in, totally guys, said po yung yung savings ko. Pero, okay lang, wala naman kami utang. At saka inisip na lang namin na magkakaroon naman ng tax refund. So, yun, doon lang kami babawi. Yun na lang ulit ang ilalagay sa savings and then another ipon na ulit. At least wala kaming utang sa pagkakalodge ng aming visa. Yun sa medical lang. Kahit pa paano, medyo maliit-liit. Yun, ganun po yung nangyari. Pero, despite nung itong mga error na nangyari na to, grateful kami, thankful kami na naihabol namin yung visa application. Hindi kami umabot, nagawa ng paraan bago magkaroon ng system maintenance ang IMI. Ayun. Thank you. Thank you, Lord. And thank you guys sa mga prayers nyo. We really appreciate that. Yun. Kasi sa totoo lang po, no, yung 2 days na allowance mo lang para makapag-lodge. Hindi mo alam kaya ano pwedeng mangyari. Pwede kasing biglang, di ba, from 28, 29, system maintenance. Sila yung mga ganon. Pero yun, positive naman kami. Always positive tayo, guys. Positivity is always free. Yan. Kung makikita nyo yung aking bagong ngayon, YouTube banner. Yan. Dapat lagi tayong positive. May mga bagay na hindi natin kontrolado. Yes, mga opportunity na nandyan, nakalatag sa atin. Pero syempre, part of nun, tayo dapat din ang gumagawa. Hindi yan basta makukuha mo na lang, di ba? Kailangan meron ka ding parang share para ma-achieve mo yung iyong goals. So, yeah, let's always be positive. Continue chasing your dreams. Kahit anong sabihin ng tao, or kung ikaw mismo sa sarili mo, nagda-doubt ka, let go of it. Kasi, basta alam mo sa sarili mo na whatever happens, you will be okay. Magiging maayos ang lahat. Kaya kami ni Ren, thankful kami. We're always grateful sa mga
blessings na nare-receive namin, big or small. And thank you pala kay Kuya Albert and kay Ate Christy. Busog na busog kami kagabi. Sila yung isa sa mga subscribers po namin na napakabait sa amin, and sila din yung sumama kay Ren nung yung isang finger ni Ren ay nagkaroon ng aksidente. Ngayon magaling na. At we call it a celebration para sa aming lahat. So meron din silang sinaselebrate, tapos ito, may sinaselebrate din kami ni Ren. Yun, thank you so much. God bless to your family, Kuya Albert and Ate Christy. Sobrang ano po kami sa inyo. Masaya po kami na makakilala ng mga katulad nyo. And dun sa iba din ng mga subscribers na namimit ko unexpectedly, nagugulat ako na may bumabati sa akin. Tapos yan, conversation, yan. Kay Miss Kat ulit, pasensya na kasi nung time na yun nasa work ako, hindi kita masyadong ma-accommodate, sobrang busy talaga. Chat mo na lang ako, ha? And maybe we can meet again another time. Ayun, sino pa ba? Shout out ko yung aking family sa Philippines. Family namin ni Ren, lalo na yung mama namin. Si mama at saka si nanay na talagang grabe talaga yung prayers nila lagi para sa amin. Yaan nyo. Babawi kami sa inyo. Wait, ba't gano'n? Pag parents ang pinag-uusapan, di ba? Honestly guys, namimiss ko din yung Pinas. Gusto ko minsan mag-ipon. Bakasyon ng Pinas, ganun. Sorry! Iyakin. Sige na, bye-bye na. Bye, thank you guys for watching. See you in my next vlog. Ceiling's falling down my bed and now you're facing ashes. Bombs away, shadows move close enough to cover. State of mind here. Chandelier of fantasy. Neon dreams keep me up. Avenues of friends with me. I won't bring home, don't worry, no. Oh, if only they would be. Life itself, weighing heavy on my head. Should I hurt yourself?